Hello po, I'm Giselle from the Trainings Department and welcome po to our tutorial video for the Pay As You Order setup kung kayo po ay isang retail business. But before we proceed, please make sure po na nasetup niyo po muna yung inyong settings. Meron po tayong separate video para po doon. So let's say po, nasetup na nga po natin yung ating settings. Ito pong register, dito po tayo magpa-punch ng order po ni customer. Pero bago po tayo mag-sample punch, explain ko lang po muna yung mga buttons para ma-familiarize po muna tayo. So dito po sa pinakataas, ito po yung ating categories. Scroll nyo lang po siya pa kanan para makita nyo rin po yung ibang categories ninyo. And then bawat category po, meron po yan items. So lahat ng ating items, nasa search po yan dito sa taas para mas madali po silang mahanap. If ever yung item ay may dash or line po sa gitna, it just means kapag kinlik po yung item, meron po tayong options po sa loob. Pero yung search lang po dito sa taas ay yung mga items na nasa labas. Yung number naman po na nakikita natin dito sa upper right ng item, ito naman po yung current stock on hand. So magre-reflect lang po ito kung na-update na po natin yung inventory. Going back lang po here sa taas, yung katabi po niyang icon, itong parang may linya-linya, pag pinindot po natin yan, it will actually open po the camera of the tablet. So ito pong camera mismo, you can already use this to scan your barcode numbers. Pero kung kayo po ay gagamit ng barcode gun, click nyo lang po itong switch to barcode gun sa baba. So you can already proceed to scan your barcode numbers po. Ito naman pong tao icon sa baba, ito po yung para kay customer database. Meron din po tayong separate video for that kung gagamitin nyo po siya. And ito naman pong white space sa kanan, ito po yung tray or order tray. So kung ano po yung order ni customer na items, yun po yung magre-reflect sa tray po natin as a summary. So yung pinakauna po natin gagawin bago po tayo mag-punch ng order ay magla-login po muna tayo dito po sa Hello. In case po na meron na po tayong mga pangalan na na-input kay back office, type nyo lang po yung ating default na passcode na 1,000. Pero kung wala pa pong nailalagay kay back office, pwede nyo po muna simulan by typing your name dito. And then add yung staff nyo lang po. So etong pag-login, ginagawa po natin siya for accountability purposes. Para lahat po ng transactions na ipapunch po ninyo, recorded po siya under your name. Default lang po yung passcode na 1,000. Pwede nyo po yun palitan sa back office para bawat staff magkakaiba din po ng passcode. So since naka-login na po tayo, try mo muna natin mag-sample pa. So let's say for our first transaction, ang kinuha po niya ay isang C2 apple. Magre-reflect na nga po yan sa ating tray. So let's say 3 piraso na po ng C2 yung binili. To update po the quantity, pwede niyo po pindutin lang ulit yung C2. Mag-add up din po siya. Another item naman is Gatorade. Tapos itong Gatorade daw, 5 piraso na po yung binili niya. So to update po the quantity, aside po sa pag-press ng item pa ulit-ulit, you can also click po the item from the tray, update nyo po yung quantity dito. And then done nyo lang po. Aside from that, nagdagdag din siya ng isang Sprite at isang Coke. So yung total po natin ay 789, total of 10 items. In case po si customer biglang magsabi na, "Sir, ma'am, sorry, yung Coke pala, di ko na po pala kukunin, patanggal na lang." So to void, click nyo lang po yung item, and then remove nyo lang po. Mag-update din po yung total natin. So if exact cash po yung kanyang binigay, pwede nyo na po i-click si charge diretso. So si charge po ay si cash. Pero kung kayo po ay magsusukli, let's say 1,000 bill po yung kanyang binigay, dito po kay change, click nyo lang po yung denomination. Para nakatanggap daw po tayo ng 1,000, tas ito po yung sukli. Or pwede rin pong manual input kung ano na lang po yung mas madali sa atin. Pag okay na, click na po natin si charge. And then once nakita po natin itong checkmark sa taas, recorded na po itong transaction as a point of sale.
So, ibig sabihin, nadagdagan na po tayo ng pera dahil sa benta, tapos nabawasan na rin po tayo ng inventory. If tayo po ay magsusukli, makikita rin po natin dito yung total amount ng transaction ni customer and then magkano yung sukli niya. Mode of payment na ginamit, it's also here. For the next set of buttons naman, press lang po natin si receipt. Magpe-print na po yan ng acknowledgement receipt. And then, ito naman pong order. Applicable lang po ito kung kailangan nyo po ng order slip. So, kung kayo po yung magpe-prepare ng order, we also have the option po dito sa note. Lagay po yung pangalan ng customer. Let's say po Juan. And then, press nyo po yung order. The staff can use this po para ma-prepare po yung in-order niya. So to clarify po, si order slip, optional lang po to. If kayo po ay yung parang grocery, kung saan dinadala na lang po ni customer yung item sa counter, then hindi nyo na po kakailanganin to. Email ad naman, optional lang din po. Pag nag-request po si customer ng soft copy ng receipt. So for the first transaction, natuto na po tayo mag-punch ng bagong order, pati po mag-void or remove an item po sa tray. Close na po natin. So in our first transaction, ang ginawa po natin ay pagpapunch kung saan dito po tayo sa tablet mag-press ng items. Pero let's say po meron po kayong barcode gun, kailangan lang po si barcode gun ay na-connect via Bluetooth sa ating tablet. May separate video din po for that. And then, ito pong ating barcode numbers ay na-input din po kay back office para ma-assign po sila sa tamang item nila. So let's say po, meron nga tayong barcode na gagamitin. So to punch, click lang po natin ulit itong barcode icon. And then once nakita nyo na po ito, kunin nyo lang po yung inyong barcode gun and then scan nyo na po yung item. Magre-reflect na rin po yung item agad dito po sa ating tray. So let's say 2 piraso na po ng Skyflakes, scan nyo lang po ulit yung item, mag-a-add up din po siya. So aside dito, let's say ito pa po yung kanyang additional order, and ito. So yung total po natin ay 286 naman for 4 items. When it comes naman po to discounting, si system meron pong two kinds. The first one po is discount sa item. So for example po, itong mamon ay nakasale. So click nyo lang po yung item from the tray. We can either manually input po an amount na ibabawas or percentage. So let's say po siya ay naka 10% off. Type lang po natin yung 10. Automatic na po i-compute ni system, magkano po yun in peso, and then ibabawas po siya from the original price. After po nun, lagay na lang po natin yung note. So what's the reason po? Bakit tayo may pa 10% off? Type nyo lang po siya here. Done lang po natin. Para makikita na po natin yung updated price, magkano na lang siya. And then na-note rin po natin yung reason for the discount. So itong example po natin ay discount sa item. So yung total niya ngayon ay 278. In the case naman po na siya ay mag-GCash or cashless na mode of payment, ang process po natin is ipabayad niyo po muna para ma-confirm niyo po on your end na pumasok na po yung bayad. Tapos pag nagpakita na po sila ng proof of payment, pwede niyo po i-note sa mismong transaction. Punta lang po kayo kay service. May note-taking field po tayo here. So type niyo lang po REF and then yung last 4 digits niya. And then after po nun, dun po natin pipindutin si GCash. So confirmation po muna ng payment for the cashless. Note nyo po yung reference number if gusto nyo po nakalagay sa mismong transaction. And then pindutin nyo po si GCash. Para under GCash sale naman po siya, marirecord. From here, same process po. Print nyo lang yung receipt. And then kung applicable po, lagay nyo rin po yung note or order slip. So, ito pong second example natin ay discount sa item naman. Close na po natin. Pero in case po na yung pa-discount nyo naman ay sa total bill naman po, ito naman po yung process natin. So, gamit po yung barcode gun. Let's say, ito naman po yung order ni customer. Punch lang po natin. So, yung total naman po natin ngayon ay 383, total of 5 items. Pag sa total bill po tayo mag-a-apply ng discount, click nyo lang po itong discount sa baba. We have ready-made buttons. So, pag pinindot po natin si 10%, automatic po sa total bill, i-apply yung 10%. So, ang magiging computation ay ito po yung total.
ito yung discount na ibabawas, tas nasa kanan po yung babayaran ni customer. May option din po to manually input an amount or a percentage, kagaya po nung sa item kanina. Since tayo po ay nag-apply ng discount, maganda nga pong practice yung nagno-note. So, punta lang po kay service, and then dito nyo na po ilagay yung reason natin for the discount para meron po tayong copy sa back office. So halimbawa po, itong total ay babayaran po gamit split. So half cash, half GCash. So pagka ganun po, pauna nyo nga po muna yung GCash para ma-confirm nyo po on your end na pumasok po muna yung bayad. And then, note nyo po dito yung reference number, kagaya po kanina. After po nito, yung pipinitin po natin for split is itong black button. Lalabas po itong pop-up. Select nyo lang po yung mode of payment na ginamit po ni customer. And then dito po sa amount, kung paano po niya hinati yung bayad. Let's say 200 galing cash. And then yung butal po sa GCash yun. Para ganito rin po siya i-record ni system under our sales. Pag-click po natin ng charge, recorded na po siya ulit as a sale. So pag may cash drawer kayo, nag-auto pop din po yung cash drawer natin tuwing may cash po tayo na mode of payment. And then from here, same process lang po. Receipt ulit, followed by order if applicable. So ito naman pong example natin ay discount sa total bill naman po. Close na po natin. So to summarize, meron nga po tayo iba't ibang ways to punch in the system. Pwede pong depindot or de-punch po from the tablet, kagaya po ng ginawa natin in the first transaction. Pwede rin naman po gamit ang barcode gun. Even without the barcode gun, you can also use po the camera of the tablet. Click nyo lang po ito. You were able to discuss rin po how to punch a new item, how to void, mag-apply ng discounts, mapa-item man yan, or mapa-total bill. In case po you have other questions, let's say how to punch po a specific transaction or situation, i-message nyo lang po kami sa ating group chat. We're more than happy naman po to assist you. But congratulations po! You were able to learn already the basics on how to use our register tab for a pay-as-you-order setup sa isang retail business. Next tab naman po tayo, transactions naman. Thank you po!